Welcome back sa ating channel mga katropa pets. Nabili ko yung bearded dragon ko 9 months ago. Hindi ganoon ka-perfect yung pag-aalaga ko sa bearded dragon dahil dumaan din ako sa mga challenges. Na-overcome ko yung mga challenges na yun. Kasi hindi naman lahat ng information makikita natin sa internet eh. Yung iba kasi matututunan natin along the way sa pamagitan ng experience natin. Kaya naisipan ko na i-share din yung mga natutunan ko sa inyo. So sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga dapat ninyong malaman bago kayo mag-alaga ng bearded dragon. Magsimula po tayo sa enclosure size. Type ng enclosure na dapat para sa bearded dragon ninyo. I highly recommend na magsimula po kayo sa aquarium. Kasi doon po sa aquarium, mapipigilan po natin yung paglabas ng init. Kasi kailangan natin ma-contain doon sa enclosure niya yung heat. Ang bearded dragon, reptile po siya. Cold-blooded sila. Hindi sila nagge-generate ng sarili nilang heat kagaya nating mga tao. Yung heat nila nakadepende sa external heat source. Kung gagamit kayo ng aquarium, magsimula po tayo sa 10 gallons. Applicable lamang po yon para po sa mga hatchlings. Habang lumalaki po siya, nag-upgrade din dapat tayo ng size ng aquarium. Nangangailangan po to ng malaking space kasi ang maximum po talaga 50 gallons. Sa iba pa nga po umaabot pa ng 100 gallons yan eh. Para na po yun sa adult na bearded dragon. Ang bearded dragon, humahaba po siya 22 to 24 inches. So, dalawang ruler po yun, 2 feet. Bukod sa makontain natin yung heat doon sa loob ng enclosure niya, kailangan din po nakakagalaw siya freely sa loob para meron po siyang exercise. Dahil po kapag walang exercise ang inyong bearded dragon, magiging obese po siya. At alam naman natin ang obesity ay konektado yan sa maraming sakit. Dapat po bang takpan? Yes. Kasi po ang bearded dragon tumatalon po siya. Dapat po sturdy yung takip para hindi po niya mabubuksan. At dapat po may mga butas-butas din po siya para may proper ventilation. Kasi hindi po pwedeng tumaas ng 40% yung humidity sa loob ng enclosure niya. Ano po bang substrate ang kailangan for bearded dragons? May i-advise ko po sa inyo na wag na po kayong gumamit ng substrate. Buhangin, meron pa pong iba nagbebenta na wood chips. Hindi na po ako gumamit ng ganun. Bakit? Ang bearded dragon po kasi, grabe po sila mag-poke. So, kung gagamit kayo ng ganun, maya kayo nagpapalit ng substrate. May tendency din po na makain nila yung substrate na yun. Babara po yun sa kanyang sikmura. At pag bumara, syempre mahihirapan siyang makadumi. Doon na po magsisimula yung problema. Gumamit ako ng cabinet liner kasi non-porous po siya. Hindi po siya nag-absorb ng tubig. Mabilis po siyang lilinisin. Kapag nagpo-poop po yung bearded dragon ko, kumukuha lang akong tissue, dinadakot ko po yung poop niya, at pinupunasan ko na lang ng wet na cloth yung area na tinaihan niya. Hindi po ako gumagamit ng detergent dahil baka mamaya madilaan niya yun at malason pa siya. So malinis na tubig lang po talaga yung ginagamit ko. Nauuso po talaga to sa mga reptile keepers, yung UVA, UVB lamp na madalas nabibili sa Lazada or Shopee. Nung una, naniniwala ako sa kanya na kaya niyang i-provide yung UVA and UVB. Feeling ko ang pinoprovide lang po niya heat. Duda po ako dun sa UVB. Matatawag ko lang po talaga siya as heat lamp. So yung heat lamp po niya, nakatutok po sa basking area nila. Pwede magpatong lang kayo ng bato doon na nakatutok doon yung heat lamp niya. Kapag po kasi hindi po natin siya nabigyan ng sapat na init, pwede po siyang magkaroon ng digestive problem. Hindi siya natutunawan. Dahil hindi siya natutunawan, hindi niya po na ilalabas yun. At pwede po yun mag-cause ng pagkamatay niya. Ito po yung nagde-detect ng temperature niya. Ayan po, digital po siya. Ilagay niyo po ito dun sa basking area para masukat nyo lang kung tama ba yung temperature. Ang temperature po sa basking area niya ay naglalaro between 38 to 42 degrees Celsius. So ito pong heat lamp na to, nagpo-provide na rin po sa kanya ng ilaw.
At dapat po nakabukas lang po ito 12 hours per day. Binubuksan natin sa umaga yung heat lamp niya / light niya para nang sa ganon makondisyon sila na umaga. It's time for them to be active na kumain. At saka pala mga katropa pets, dapat meron ding area sa inyong enclosure na malamig. Hindi doon nakatutok yung heat lamp kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nagbabask siya. Kailangan niya rin na malamigan paminsan-minsan. Dapat po ba maglagay ng plant sa loob ng enclosure nila? Pwede po kung fake plants. Huwag po tayo maglalagay ng live plants dahil kakainin lang niya yan. At kung poisonous pala sa kanila yan, ikamamatay lang nila. Hydration, naging problema ko rin to noon. Napapansin ko dun sa bearded dragon ko, hindi siya pala inom ng tubig. Simula pa lang nung bata siya. So, ang ginawa ko, tinrain ko talaga siyang uminom ng tubig. Kasi importante din sa bearded dragon ang water. Kapag dehydrated sila, may hirapan sila mag-poop. Mapapansin nyo yung poop nila sobrang tigas, wala masyadong tubig. Kung hindi umiinom ang bearded dragon nyo dun sa dish na ipinrovide nyo sa kanya, na nilagyan nyo ng malinis na tubig, take note lang po na araw-araw po dapat pinapalitan natin yung tubig. Kapag napapansin nyo po na hindi siya umiinom doon, pwede po kayong kumuha ng spray bottle, lagyan nyo po ng malinis na tubig, pwede po yung mineral water. Spray nyo po doon malapit sa bibig niya para matrain siya. Kapag nasanay na siya, mapapansin nyo paunti-unti na yan, pinapansin na niya yung tubig na ibinibigay nyo sa kanya doon sa water dish niya. O, pwede po kayong magpakain ng live food kagaya ng mealworms, pero sa akin, nagpapakain na lang po ako nito, dried mealworms. Kasi po ito, sterilized na po siya, mataas din naman po siya sa protein. Makasigurado kayo na wala siyang parasite. Hindi kagaya po kasi nung mga nabibili natin na live food, pwede po siyang may parasite na makasama sa inyong reptile. Ginagawa ko na po itong regular diet niya, daily diet niya po. Pagdating naman po sa green leafy vegetables, rich in calcium pero low in oxalates. Iwasan po natin yung mga vegetables na high in oxalates. Nape-prevent po nun yung calcium absorption. Nag-research po talaga ako ng mga gulay na pwede kong ipakain sa kanila na may calcium at iba pang mga vitamins and minerals pero mababa sa oxalates. Isa po dyan yung bok choy na pwedeng ipakain sa kanila. Kaso nga lang po, si bok choy, mataas po siya sa goitrogen. Yung goitrogen po kasi nagkukos yun ng thyroid problems. Para maiwasan din po natin yun, kailangan yung bok choy paminsan-minsan lang pakakainin yung bearded dragon nyo. Let's say, once a week, pwede na po yun. Or twice a week, pwede na po yun. Hindi po siya part ng daily diet nila. Isa pa po na pinapakain ko kay Dracaris, romaine lettuce. High in water content po siya. Kasamang tubig po yun na nakakatulong sa kanila para ma-hydrate po sila. Kung magpapakain man kayo, yung kaya lang nilang ubusin within 3 to 5 minutes. Kasi kapag nasobrahan din po siya, pwedeng mag-cause yun ng diarrhea. Dahil nga ang romaine lettuce madaming tubig at marami rin siyang fiber. So yung mga nutrition na nakuha niya dun sa romaine lettuce, ipupup niya lang agad yan. So baliwala din, mustasa. Kasi ang mustasa, mataas po siya sa calcium, mababa po yung oxalate level niya. At higit sa lahat, marami din po siya mga vitamins and minerals. Pwede po itong maging part ng kanilang daily diet. Naglalagay na rin po ako ng Reptivite with D3. Tas kung titingnan nyo po yung kanyang content, ang dami po niya mga vitamins and minerals na kasama. Pinili ko po yung may D3. Meron po kasi nito yung walang D3. Ang D3 po, nakakatulong po yan para sa absorption ng calcium. Pag hindi po kasi nila na-absorb yung calcium, hihina po yung buto nila. Pwede po sila magkaroon ng metabolic bone disease. Nagkakaroon ng deformities. Yun po yung dapat nating iwasan. Kasi yun po yung madalas nagiging sakit ng ating bearded dragon. Since duda po ako doon sa UVA UVB lamp na aking nabili, nagbibigay po ako ng ganito. O binubudbud ko lang yan doon sa pinapakain ko sa kanila. Ilang beses po ba dapat magpakain sa bearded dragon? Kapag ang bearded dragon po, hatchling pa lang once or twice a day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Pero nung tumatanda na po siya, lumampas na po siya ng 6 months niya, napapansin ko para po siya nagiging obese kasi nagkakaroon po siya ng mga loose na fats
dito. Ibig sabihin po nun, sumusobra na kayo sa pagpapakain sa kanya. So, kailangan nyo pong bawas-bawasan. Sa akin po ngayon, since malaki na po siya, lampas isang ruler na siya, pinapakain ko na lang po siya isang beses kada araw, tuwing tanghali. Paano po ba hawakan ng bearded dragon? So, bago nyo siya hawakan, kailangan hindi siya nagpapakita ng sign of aggression sa inyo. Hindi niya binubuka yung kanyang bibig. Yan. Dapat po, dahan-dahan lang. Medyo pumipiglas siya, pero gentle naman po yung paghawak ko sa kanya. At dapat po sa ilalim niyo po siya hawakan. So, normal po yan na pumipiglas siya. So, kailangan suportahan nyo lang po ng isa pang kamay. Bukod sa mga araw na pinipet ko siya, nilalabas ko rin siya dun sa enclosure niya para paliguan siya kagaya na nakikita niyo. So, gumagamit lang ako ng warm water dyan. Ito po si Dracarys, mabait po to. Kasi ito, sinanay ko. Simula pa lang po kasi nung bata, hinahawak-hawakan ko na po siya. Daily po yan, kinakausap ko po. Sa lahat po ng mga pets ko, ganun ako, kinakausap ko sila para nare-recognize po nila yung voice ko. Kasi yun po yung technique. Kung gusto nyo po na mapalapit po yung mga pets nyo po sa inyo, kailangan kinakausap nyo po yan. Kapag nakita nyo po nagsished siya, huwag nyo pong tutuklapin. Masakit po para sa kanila yun. Ang best na pwede nyong gawin para sa kanila, sprayan nyo na lang po ng malinis na tubig para lumambot yung nagsished na skin para matulungan siya. Pwede po ba magsama yung dalawang bearded dragon sa isang enclosure? Sa totoo lang, ako nakakita ko na magkakasama maraming bearded dragon sa isang enclosure doon sa pinagbilhan ko sa kanya sa Reptilab, dyan sa may Cartimar. Pero kapag once na lumalaki na sila, nagiging juvenile na sila, lumampas na sila doon sa 2 months, hindi na po pwedeng magkakasama. Bakit? Magbubulihan. Babae sa lalaki kasi gusto ko po mag-breed. Hindi rin po. Kung hindi sila compatible sa isa't isa, si lalaki, aawayin niya lang si babae. Kung hindi kayo well-equipped ng knowledge sa pag-breed ng bearded dragon, wag po natin gagawin nyo na magkasama yung babae at lalaki. Kung gusto ninyo mapanood kung paano ko ginawa yung enclosure ni Dracarys, ilalagay ko na rin yung link sa description ng video na ito. At meron din akong nagawa pa isang video actually, patungkol dun sa kung paano ko siya ginamot nung nagkaroon siya ng impaction. Ilalagay ko na rin sa description ng video na ito. At i-announce na natin yung nanalo doon sa raffle contest natin last week. At syempre, hindi naman natin tatapusin yung video na ito na hindi tayo nagbibigay ng papremyo. Lumampas na tayo sa 10K. Gusto ko naman syempre mag-celebrate. Magbibigay tayo ng 3 packs nito para sa 3 tao na mananalo para sa raffle contest na ito. Please take note lang po, available lang po ito para sa mga nanirahan dito sa Philippines. Kapag nanalo po kayo, ako na po yung mag-order sa Lazada, tapos ipapadala na lang po sa inyo. Mag-comment po sa video na ito ng mga natutunan ninyo, questions, suggestions, at kung ano-ano pa na related sa ating content. At lagyan nyo po ng hashtag na katropapets. Nasa screen naman po yung tamang spelling para po maging valid yung inyong entry. I-announce po natin yan. 3 winners na yan sa next na video natin next week. Ito ulit si Aris Moreno, inyong katropa pets na hindi magsasawa na magbigay ng mga pet keeping tips sa inyo. Kita-kit sa next na video mga katropa pets. God bless you.